Okay, good guys, no? Mayroon na naman tayong gagawin dito na Panasonic, no? So, ang issue nito guys, ang complaint ng customer natin, U13 error, no? So, ito nga guys, testing namin siya. Ang problema nito, nung habang nagkakarga siya ng tubig, nagdi-drain din, no? So, ito yung nakita natin na problema niya. Nagdi-drain siya habang nagkakarga ng tubig. Pero, hindi siya ganoon kalakas, no? Auto-drain siya guys, pero mahina lang, no? Hindi siya ganoon. Kumbaga, may nakakaipon pa rin siya ng tubig, no? So, ito ngayon guys, ang ating aming siniservice dito sa Sulin Residences, no? Sa may Santa Rosa. Dito tayo ngayon guys, nag-service. So, yan. Pina-spin namin to guys, kasi nga ang problema nito, nag-U13, no? So, ang U13 kasi guys, ang problema niyan, ang cost talaga niyan, kapag ang washing machine nyo ay nag-spin na may tubig pa, mag-U13 yan. Babalik siya ng 20. No, yun po ang cost ng U13, no. Ang U13 kasi, ang isa sa mga cost ng U13 guys is unbalance. Pag hindi siya balance guys, nag-U13 yan. Kapag barado ang washing machine, nag-spin siya ng may tubig pa, nag-U13 din yan. No, so yun, no. So ngayon tingnan natin dito kung alin dito ang problema sa mga nabanggit natin sa washing machine na ito, kasi nga U13 error ang naging issue nito, no? So basta U13 guys, pag may encounter nyo, check nyo kaagad kung barado yan, baka nag-spin siya na may tubig or hindi na balance yung washing machine. So ito nga guys ang aming ginawa, binuksan natin to, no? Kasi nga nakita natin mahina or nag-auto drain siya ng mahina, no? Tapos, kapag may tubig siya guys, nag-spin siya na may tubig pa. Kumbaga, ang tagal ng maubos yung tubig sa loob, no? Kaya, nagkakaroon siya ng error. So, ang gagawin namin dito, buksan namin to, yung pinaka-inlet valve, no? Tingnan natin, silipin natin. So, pinahiga natin guys ang washing machine. Pwede po yan pahigain guys ang washing machine. Lagyan nyo lang ng karton para hindi magasgas, no? Or sa pin, no? So, ang pag-check ng inlet valve, kailangan, ng drain valve guys, sorry. Kailangan tanggalin nyo yung pinaka-drain motor. Kasi mahirapan kayo magtanggal kapag hindi nyo binaklas yung drain motor. So, kailangan siya nakabaklas yung drain motor guys, no? So, ang drain motor naman, tornilyo lang naman yan, no? So, gamit kayo ng number 10 or screwdriver, pwede siyang alisin, no? So, hindi naman na kayo mahirapan yan pagka tinanggal nyo yung drain motor, no? So yan, gamit lang kayo ng T-rinse, no? So yun. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang po kayo sa aming Facebook page sa Norche Repair Shop. Kami po ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So yun. So yan na guys, iti-twist natin to para matanggal natin yung drain valve, no? So madali lang naman yung siya guys tanggalin yung drain valve. Ikutin mo lang naman, matatanggal mo na yan, no? So lagyan nyo lang guys ng basahan, kasi pag tinanggal nyo yung drain valve, dapat may basahan sa ilalim. Kasi kung may malalaglag yan guys, diretso yan sa gearbox, mahirapan kayo, baka may pumasok doon sa loob ng gearbox. Yan, lagyan nyo basahan pagka binubuksan nyo yung pinaka drain valve, para kung may malaglag man, hindi diretso doon sa gearbox. So ayan guys, napansin namin meron kami nakita mga barya dito sa loob ng drain valve. So, confirm natin na ang naging cost ng auto drain niya at saka U13 error ay yung mga barya. Kasi nga, ang nangyayari sa kanya guys, kapag nag-drain na siya, sobrang hina ng drain. So, nauubos yung oras ng washing machine, time niya ng i-dryer habang may tubig, no? I-dryer niya habang may tubig. So, doon na magsimula yung unbalance. Kasi nga, may tubig siya, i-dryer niya, mag-alog-alog hanggang babalik yung oras. Kaya magkaroon siya ng U13 error, no? So yun. So yun ang nakita natin dito, barya. Isa sa cause ng auto drain at saka siya din ang nagko-cause ng U13 error, no? Dahil barado siya. Kulang yung time niya para i-drain yung tubig sa loob, no? So yun, no? So nakita natin yung problema, no? So yun nga, kailangan natin siyang pahigain. So, tips lang doon sa may mga washing machine, iwasan nyo po na magkaroon ng barya ang inyong mga washing machine, lalo na sa Panasonic guys. Kasi, pag once nagkaroon ng barya yan guys, hindi niya kayang ilabas. Diyan yan mag-iipon sa drain valve. No, kapag nag-iipon, ang mangyayari niyan,
ayaw mag-drain. Kung nagdi-drain man, mahina. Minsan naman, habang nagkakarga, nagdi-drain dahil sa barya. Common problem ito guys, no? So, maiwasan nyo ito kapag check nyo yung mga labahan nyo. Dapat walang barya, no? Walang barya na may sama sa inyong mga labahan. Kasi pag may barya yan, sigurado dahil sa piso, sa 5 piso, gagastos kayo. Ang minimum repair guys sa mga ganitong problema is 900 pesos, no? Minimum. So, mahal po ang labor sa mga automatic washing machine dahil ito po ay skills ang binabayaran dito kasi hindi ito kaya ng mga hindi sanay or hindi pa eksperyensyado, no? So skills po ang binabayaran dito, skills, no? Kaya mataas ang labor ng washing machine kahit sa repair guys, no? Mataas yung labor, no? Dahil sa skills, no? Kasi matagal din ito pinag-aralan bago mo ito matutunan. So ayan, binalik na natin, no? Ayan. So, ititest na natin to guys, no? So, may nag-comment pala sa atin, no? Ayan, ito nakuha natin guys, oh. Na $1 daw yung price natin, no? So, tingin ko mura lang naman kami maningil guys. Kasi nga, tama lang naman. Kaya medyo mapamahal lang sila. Kasi yung service team namin kasi, medyo, compose yan ng 2 technician at saka driver. So, medyo mataas yung rate namin. Kasi nagpapasahod tayo ng technician at saka driver, no? At saka 4 wheels po ang gamit ng mga service team natin. So, hindi siya motor. Kaya medyo mataas talaga yung rate namin compare mo doon sa mga ordinary na technician na nagpi-freelance, no? Kasi nga, dahil tayo, mataas yung overhead, yung expenses natin. Yung toll, gasoline, driver, technician, no? So, nagpapasweldo tayo ng mga technician. Okay, thank you, bye-bye.